So ito na nga siya ngayon, ang Honda CB110. Mula nung bumiyahe tayo ng general na car, marami tayong changes na ginawa. Unang-una, yung side mirror, binalik natin sa standard niya, standard side mirror, para makakita naman tayo ng maganda. Hindi ito yung aftermarket, ito yung original niya ng LS135 or yung Honda CB110, yung medyo concave, no? Kita lahat. Tapos naglagay na tayo ng charger na naging problema rin natin sa biyahe. Nabusan tayo ng battery, so naglagay din ako niyan. Umaandar na yan, oh. See? Direct to battery. May kickstart naman to. Tapos yung single seater, out muna siya. Kinabit muna natin itong pang copy racer, pero okay na rin. Tapos may bumili na rin ako ng tapakan para kung may aangkas, kasi naging double seater na rin siya upo. Tapos ito itatras ko para yung backpack, at dito makasakay din yung mga bags, no? Tapos ito yung mga bags na yung bracket na yan galing kay McOiley's Garage o Pasig. McOiley's Garage, binigay niya sa atin itong bracket na to. Actually nagiging ano rin to, ganun, no? Parang table, nagiging table to kung gusto mo maging table, magiging table yan. Nag-flip up siya, ayan, kung gusto mo maging table siya, may lalagyan ng kape, dalawa siya, kaliwat kanan. Tapos ito naging secure, ayan, yung pinaka bracing natin customized. Ito naman nilagay ko kapitan ng mga hook. Pag naging problema rin natin yun, wala tayong mapagsabitan ng mga hook ng mga straps. Ang support nito is direct to the chassis, direct to the chassis siya, para wala na yung pag-ano dito. Bumili ako ng bracket pero hindi pa dumating, kaya naunahan ko pa yun. Gumawa na ako ng sarili ko. Tapos ito kasama rin sa binigay ni McOiley's Garage of Pasig City. Ito actually sa front plate yata to, o sa side, kasama nito dito yun itong plate na to, quick release ng mga bag, pero wala akong ganung bag kaya ito naisip ko, naglagay din tayo ng bag dito, naalala nyo, dumudulas-dulas. So nilagyan ko na ng RTV waterproofing para hindi ito magos yung tubig. Tapos dito rin may mga hookup lines na rin tayo rito, madali na maglagay ng bag. Pero sa dami na, dahil double seater na to, parang hindi na kailangan ng bag pa dyan. Siguro mga support na lang kung may bag dito, stop dito, no? So support nyo para madali na rin tapos pwede maglagay ng camera, tayo maglagay ng camera dito. So maraming, kasi nung panahon na binili ko tong U-Box na to, wala pa yung square, hindi pa uso yung square, puro ganito, kaya ngayon nilagyan na natin para may support. So ganyan siya. Yung bag kasi, alam nyo, itong mga bag na to, itong bag na to, marami itong nalalaman Tsaka parang gusto ko itong dalhin kasi pag-aari ito ng isang adventurer, fallen adventurer. Mga dating kasama nating adventurer na nawala na, nasa heaven na. So gusto kong dalhin yung mga bag na yan kasi parang reminder pa rin na nandiyan pa rin sila. And this one too, this one is from a hiker and a biker. Itong bag na to, kita nyo, napakalaki. Ano to, yung pang hiking, mountain hiking. So sa isang fallen adventurer din yan. Parang hindi match sa motor pero gusto kong gamitin in memory of the fallen biker. Ngayon meron siyang bakal, as you can see, may bakal. Pinawasan ko para
Hindi tumama yung helmet ko dito. Doon ako na bumabangga, may bakal oh. Kasi pang hiking nga, yung tent na dito banda, di ba? Pag naglalakad ka, dito yung tent. So ngayon, bumaba na siya. Kaya pwede nang gamitin sa motor. So yun. Di ba? To get what I mean, no? Yung sa dati, ito, magagamit pa to. Tsaka ito, dati nandyan eh. Kapatong dyan eh. Pero dahil meron na dyan, okay na. So yun ang developments natin sa bike na to. Tsaka ito, naglagay pa ako ng mga ganito. Pang hook. So yun lang naman. Nagka-aberya tayo dito nung bumabiyahe tayo sa gravel road. Kumalog to. Pero actually hindi naman pala nasira yung plastic. Lumuwag yung tornilyo. Isa lang. Pag uwi ko dito sa Marikina, parang lumuwag yung tornilyo lang. Kasi walang glue. Ayun. Hinigpitan ko lang. Ayun. Usually pwede nyo kung ayaw nyo lagyan ng glue, doble nyo yung nut. Or lagyan nyo ng zip tie plastic. Para hindi lumabas. Hindi naman lumabas eh, lumuwag lang. Kaya gumagalaw-galaw to. Kala ko matatanggal na. Pero nakauwi naman siya. So ang ano lang dito, yun lang sa dating may-ari nitong brace, yung side bracket, sa dating may-ari niya, comment lang doon yung mabigat. Medyo mabigat nga. Parang alam mo yun, sana yan lang yan. Dati ako naka big bike eh. Kaya yan ang development natin sa bagong bike natin. Yan, may nagtatanong bata. Hindi naman siya ng out of curiosity lang yung bata, no? Kasi minsan nagpunta ako sa isang event. Punta ako sa isang event, sabi ng bata, sabi niya, kuya, bakit yun mga yung bata na ito, mga 12 years old, sabi niya, kuya, bakit hindi ka naka malaking motor? Yung mga 1,000, sabi niya pa. Yun, magandang question yun pa sa bata, no? So, tinitingnan, kaya mga vlogger, mag-ingat kayo, mga bata pala parang uma-idolize din ng mga riders. Kailangan umayos tayo, no? So, sabi ko sa kanya, maganda tong motor na to kasi kahit sino pwedeng magkaroon. Pwede mag-adventure kahit hindi gumastos ng mahal na motor. Pwede ka mag-adventure kahit na simple lang yung motor mo. Yun yung essence nitong pag-adventure ng small displacement na motor. Pwede naman talaga. Hindi naman kailangan naka big bike ka kasi hassle din minsan, mabigat. Para nung nagpunta kami sa Santa Ines, may tinulungan, di kami naka 1000cc dahil mabigat nga. Kahit sabihin mo pang magaan yun, aluminum, mabigat pa rin para sa mga bato-bato. Samantala itong mga motor namin, kaya din naman, no? So yun. Parang meron ko sinusundan isang vlog dati na C90 Adventures. Tignan nyo, C90, ano siya, Honda C90. Di man umabot ng 100, 90cc lang. Pero kung saan niya pinagdadala yung motor na yun, binabaklas pa niya, nilalagay sa bag, tapos tinatawid sa mga borders na hindi dumadaan sa custom. Nakakatawa yung C90 Adventures. Tas nung parang ni-sponsor na siya ng KTM, wala na nga ako ng gana eh. Kasi nag KTM 400 na siya, di para na rin siyang yung karaniwang mga vlogger, no, na naka big bike. Nawala na yung adventure nung kanyang small displacement na motor. Yun lang. Yun, so peace. Thank you nga pala Makoylis Garage for the side bags, side braces. This will be a better adventure bike soon. Saan tayo pupunta? Oo nga pala. May nag-i-invite sa akin sa nakita kasi yung mga video natin sa PG1, Santa Ines, at saka sa Masanga Point, General Nakar. May nag-i-invite sa akin isang group na naman sa katapusan ng buwan.
itong February. Kaso gusto ko nga, kaso meron akong may naunang engagement. So pasensya na sa mga nagyaya. Mukhang maganda rin naman, kaya lang may nauna na. Kaya sorry. Dapat yun sa Dingalan yata yun, Dingalan Aurora. Susunod na lang. Okay, peace brothers, peace. Kita-kits tayo sa Pinas. Ang ganda ng mga tanawin na tao. Kakaiba mga puta at pakikitungo. Tara na, hanggang malaglag ang gulo. Brum brum, hindi masasayang bawat sentimo. Sapagkat magiging parte mo ito. Di ko pinagsisihan ang pag-angkas sa motorsiklo. Magpakailanman, ride like the wind. Ride like the wind. Ride like the wind. Yeah. Tara na, vroom vroom, takbo tayo. Sa hangin siya'y nasa muna. Iwanan ang problema sa ating likuran. Tara na, vroom vroom, brother ko. Maglakbay tayo, kita-kits tayo sa Pinas. Ang ganda ng mga tanawin na tao. Kakaibang mga